turuan ko muna kayo ng mga pamamaraan pag eskwala ng bilog na tubo at kwadrado, tubular. Bali mag-eskwala tayo ngayon. Ituturo ko yung pamamaraan ng pag-eskwala, lalo na sa mga malalaking tubo na mahirap buhat-buhatin. May paraan ako ng pag-eskwala na medyo mas magaan. Bali ito, may papel tayo na medyo makapal ng kaunti. Ilalapat na natin siya dito. Yan. Ngayon guguhitan natin para yan ang susundan ng pagputol. Ayan. Yan. Tingnan natin kung tama yung ating sukat. Dito naman tayo sa tubular. Ayan, ganun lang, kasimple. Yan, eskwalado. Ganun lang. Ngayon, kung ang ieskwala ay isang buo, hindi paghihiwalayin, ganito lang ang diskarte. Ngayon, dito naman tayo sa paggawa natin ng nakatutok yung tubo. Nakatutok siya. Good morning mga kadiskarte. Tapos na ang aking pagbakod. Ngayon naman ay susunod ko na yung paggawa ng gate. Ayan. Yan ang paglalagyan ko ng gate. Dito sa kabila. Bali ngayon puputol-putol na ako ng tubo para sa frame ng gate. Ngayon mga kadiskarte, bago ko pagpatuloy ang aking paggawa ng gate, turuan ko muna kayo ng mga pamamaraan pag eskwala ng bilog na tubo at kwadrado, tubular. Sabay lang para sa mga karagdagang kaalaman. Ayan mga kadiskarte, ngayon naputol ko na yung mga frame ng gate. Bali eskwala tayo ngayon. Ituturo ko yung pamamaraan ng pag-eskwala, lalo na sa mga malalaking tubo na mahirap buhat-buhatin. Kaya may paraan ako ng pag-eskwala na medyo mas magaan, at ituturo ko sa inyo lalo na sa mga baguhan dyan. Bali may kapiraso akong kaputol na tubo na magkasukat lang dito. Dito tayo ngayon kukuha ng sukat. Bali ito, sundan lang mga kadiskarte. May papel tayo na medyo makapal ng kaunti. Ito yung gagamitin nating sukatan. Kukunin natin yung bilog ng tubo. Kahit anong laki ng tubo, lagi nyo lang tandaan na isang proseso lang. Kahit malaki siya, sundan nyo lang ang proseso ng aking diskarte para makuha ang pagka-eskwala, ang eskwalado na pagdugtong. Ayan.
Okay, yan. Bali itong ginamit ko, dyaryo lang ito. Ay, kalendaryo. Ayan. Yung saktong-sakto lang yung tagpo ng magkabilang dulo. Ngayon, dahil nasukat na natin yung kanyang laki, susukatin naman natin yung diameter nito. Ayan. Kailangan itutugma dito sa kantuhan, sa gilid. Ayan. Ngayon, yan na ang kanyang diameter. Mapapansin nyo ito yung diameter niya. At guguhitan na natin. Medyo malabo lang ang ating guhit kasi lapis lang ang gamit ko. Wala akong pintel pen. Ayan, bali itong malapad na to, yan ang sukat ng tubo. Ngayon, ang gagawin natin dito, hahatiin natin, tupiin sa gitna. Ayan. Ngayon, nahati na natin. Sukatin natin kung ilan ang lapad niya. Ayan. Bali, 3 inches ang lapad niya. Ngayon, yung 3 inches na yan, gagawin nating 3 hati. Bali, magiging taga 1 inch. Bale, ang susundan nyo lang, ang pagbabasihan nyo, hindi nyo pagbabasehan yung yung 1 inch neto. Kasi nagkataon lang ito na ang sukat ng tubo, naging 1 inch itong ikatlong parte. Ang sukat ng tubo, nung tinupi siya, yan, bale, 3 inches, kaya ang ikatlong parte, 1 inch. Ngayon, pag malalaking tubo, maghigit na sa 1 inch yun, yung ikatlong parte. Depende kasi sa sukat ng tubo. Ayan. Bali, makikita nyo yung guhit, tatlong, dinivide ito ng 3. Ngayon, ang gagawin natin, itong tubo na to, isusukat natin dyan. Yan. Itutugma yung gilid ng tubo dito sa gilid ng guhit. Ganon din dito sa guhit na pangalawang guhit dito dahil tinatlo natin, 2 guhit sa gitna. Laging igigilid. Pati dito sa kabila, kailangan nakatugma sa gilid. Ngayon, guguhitan na natin, pabilog.
Ayan. Bali, ang kinuha natin, yung kalahati nito ng tubo. Ganon din sa kabila. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Kung mapapansin nyo, yan na ang itsura niya. Ngayon, guguhitan natin ng paganyan. Mula dito hanggang dito. Ayan, paganyan. Sakto lang sa guhit. Ayan na siya. Yan ang forma niya. Ngayon, gugupitin natin ito. Alisin natin ito. Ayan ang tsura niya. Ngayon, ilalapat na natin siya dito. Yan. Ilalapat na siya. Papantay na siya dito, yung laki niya, ang laki ng sukat ng papel, napapantay siya. Yan. Ngayon, guguhitan natin para yan ang susundan ng pagputol. Ayan. Pagpasensyahan na kasi medyo malabo lang ang lapis. Ayan. Ngayon, puputulin na natin. Okay, yan. Tingnan natin kung tama yung ating sukat. Ayan. Yan. Perfect. Perfect ang ating sukat. Ganun lang mga kadiskarte ang proseso. Kahit malaking tubo, kahit anong sukat ng tubo, ganun lang ang pamamaraan. Sure yan. Makaka-eskwela na kayo. Ngayon mga kadiskarte, naibahagi ko na sa inyo yung diskarte ng pag-eskwela ng bilog na tubo. Dito naman tayo sa tubular. Ito. Para sa mga baguhan dyan, sana makatulong ako sa inyo. Sundan nyo lang ito at may turo ko sa inyo yung pag-eskwela nito na medyo
mas mabilis ang diskarte. Ayan, mga kadiskarte. Kung tubular naman ang ating eskwala, bali itong gagawin natin na tubular, didos. Ayan, didos siya. Ngayon, ang diskarte, isukat lang, kaya siguraduhin na pantay ang mga dulo para hindi sumablay yung pagsukat kabilaan. Ayan. Itugma lang sa dulo, kabilaan. Tapos kunin lang yung lapad ng isang tubular, guhitan. Ayan, ito yung lapad niya. Yan. Ganon din yung isa. Yung kabila, guguhitan din. Yan, pag naguhitan na yan, susukatin dito sa gitna, kanto sa kanto. Kanto sa kanto. Ayan. Tapos, kailangan na kuha din yung guhit sa kabila. Tapos guhit din sa kabila. Iaayon siya dito sa guhit. Yung guhit sa kabila. Ibinabahagi ko ito sa mga baguhan lang dyan. Okay lang manood yung mga bihasa. Pero peace lang tayo ha. Walang burautan ha. Kung may mga kaalaman kayo, ibahagi nyo sa ating mga kapatid na gustong matuto para makatulong tayo. Huwag na tayo mamburaot. Ayan. Ganito rin yung kabila, ang proseso. Ayan, guguhitan din kanto sa kanto. Kanto dito sa dulo, kanto dito sa guhit. Ganyan din yung kabila. Iaayon din siya. Ayan. Tapos, kakatingin na ito. Ito, kakatingin natin. Okay. Ayan, ganun lang, kasimple. Ayan. Ayan. Skwalado. Ganun lang. Ngayon, kung ang iiskwala ay isang buo, hindi paghihiwalayin, ganito lang ang diskarte.
Ayan. Kukunin muna yung pinaka-sentro. Kukuha muna ng sisentrohan muna. Tapos, susukat tayo ng, dahil doon sa ang ating kapal. Ayan. Ito na lang ang sukatan para mabilis. Ganyan din sa kabila. Ayan. 4 na ito dito hanggang dito. 4 na siya. Ngayon, mula dito sa gitna, kakaltas tayo ng aalisin natin itong 4 na to. Papunta dito sa gitna, kanto sa gitna, kanto dito sa kabilang dito sa may palabas, labas. Ganito. Ayan. Ayan siya. Ngayon, ganun din sa kabila. Aayunan yung guhit sa kabila. Ayan. Ayan. Bali, ito yung aalisin. Ito. Pasensya na, medyo maliliit ang guhit. Lapis lang kasi. Okay. Ganun lang kasimple. Ayan siya. Ayan. Perfect. Perfect. Skolado. Ayan. Ganun lang ang technique. Ngayon, dito naman tayo sa paggawa natin ng nakatutok yung tubo. Nakatutok siya. Ayan, bali gagamit din tayo ng papel. Dito tayo kukuha ng sukat. Parang ano lang din. Nag-eskwala tayo. Ito naman, tutok.
Kailangan sukatin din natin ang diameter ng tubo. Yun din ang pagbabasihan natin ng pagsukat. Ayan. Ayan. Ngayon, susukatin natin ito kung gaano kahaba siya. Ayan. Sakto na 6 inches. Ito siya. Ayan. 6 na pulgada. Ngayon, tatatluhin ito. I-divide uli ito ng 3. Bali yung 6 na pulgada, bali mayroon siyang 2 pulgada. Okay. Ayan. Ayan. Balik kukunin natin yung isang parte. Ikatlong parte. Yan ang kukunin natin. Ayan. Isang parte lang ang kukunin. Tapos, isusukat natin itong dulo na to. Kalahati lang nito yung kukunin natin. Ayan. Bali, pagsukat dyan, itatama lang din sa gilid. Ayan. Kalahati ang makukuha sa tubo. Ayan. Tapos, yun ang gugupitin natin. Ngayon, tutupin ulit para makuha yung gitna. Ayan. Tapos, ito lang susukatan. Itong tubo naman, may guhit din sa gitna. Ayan, hati. Ngayon, paglapat nito, itong guhit ng papel, tsaka guhit ng tubo, yan ang pagtatapatin. Yan. Gamit tayo ng pentel pen, bumili muna ako. Kasi masyadong malabo ang lapis, hindi makita dito sa tubo. Yan. Sa kabila ganun din.
sisintro siya dyan sa guhit, tapos itong dulo ng papel, ng pattern, papantay sa dito sa tubo. Ayan siya. Tingnan natin kung anong kahinahinatnan. Ayan. Ganun lang. Ganun lang ang technique. Okay, hanggang dito na lang muna tayo, mga kadiskarte, at sana palagi kayong magsubaybay sa aking mga vlog, at huwag kakalimutan mag-subscribe at share na rin ninyo para sa suportan nyo, para makita ng inyong mga kaibigan at nang matuto rin sila. Okay, God bless sa ating lahat. Shout out sa inyong lahat dyan, mga kadiskarte. Hindi ko na kayo mesa-isa dahil alam ko naman na nandiyan kayo lahat at nakasubaybay. Okay, pag-ingatan tayo ng Panginoon sa araw-araw nating mga gawain. Bye-bye!